that I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. Kung babasahin natin itong whole chapter ng Proverbs chapter 8, ang nagsasalita po dito is wisdom, the wisdom. At sinabi niya dito, that I may cause those that love me. Or pwede nating sabihin, that I may cause those that love wisdom to inherit substance. And I will fill their treasures. So ang speaker dito sa chapter na ito is wisdom. Basahin natin anong sinalita ng wisdom. Basahin verse 22 hanggang 31. Praise the Lord. The Lord possessed me in the beginning of his way, before the works of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water. Before the mountains were settled, before the hills was, I brought forth. While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. When he prepared the heavens, I was there. When he set a compass about the face of the depth, when he established the clouds above, when he strengthened the fountains of the deep, when he gave to the sea his decree that the waters should not pass his commandment, when he appointed the foundations of the earth, then I was by him, as one brought up with him, and I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. Ayan. Ito yung wisdom. Praise the Lord. Na kung saan wala pa ang mundo, nandyan na siya. Now, this wisdom, this is not just good advice, good counsel. But this wisdom is Jesus Christ Himself. Si Lord Jesus Christ mismo ito. Basahin natin. 1 Corinthians 1:24. Praise the Lord. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Yes. So mapalad ang umiibig sa Kanya, sa wisdom. At ang wisdom na ito, ang salita ng Diyos o ang ating Panginoong Hesus Kristo. Mapalad ang umiibig sa Kanya. Alam ba yung ibig sabihin na love? Alam mo kasi, tinan mo yung lalaki. Pag umibig sa babae at ang babae napasagot, iibig din sa lalaki, ano ang plano nila? They will live together as husband and wife. So love is to abide with whom you love. Praise the Lord. So kung umibig tayo sa wisdom, which is our Lord Jesus Christ, which is the Word of God, we have to abide in Him. Yan yung isa na meaning ng love, na you will cling, mag-cling ka dyan sa Kanya. Pag nandyan ka, nagsasama sa Kanya, then you have to delight. Kailangan masaya ka. Kaya bawal sa mag-asawa mag-away, bawal sa mag-asawa magkaroon ng misunderstanding. Kailangan lang sa mag-asawa masaya ang bawat isa. Pag may mga problems man, kailangan lutasin. Kung may mga arguments man, kailangan lutasin. Kailangan hindi yan manatili. Because the meaning of love could be defeated, mawala. So, if love, pag umibig tayo kay Kristo, we have to abide in Him. We have to delight in Him. Ano pa? If you love your husband, you have to obey. If you love your wife, you have also to keep her words or her commandments. So, ganun ang ibig sabihin ng pag-ibig. Sumusunod. Praise the Lord. At maliban dyan, pinaprioritize mo ang iniibig mo. Siya yung inuuna mo. Siya yung priority mo. So, if wisdom is God and Jesus is wisdom,
and Jesus is the Word of God, kailangan talaga natin, we have to abide in His Word. We have to have the joy, delight. We have to abide. We have to obey. Kailangan sumunod tayo ng buong puso. And we have to prioritize. Yan ang ibig sabihin. So, ngayon, kailangan natin hingiin yung wisdom sa Diyos. Yung wisdom ng Diyos, you have to ask it. You have to long for it. Now, anong sinabi sa salita ng Diyos? If you lack wisdom. Basahin natin. James 1:5. Praise the Lord. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Yan. See? Sino man sa inyo ang kulang ng wisdom, humingi siya sa Diyos at bibigay siya sa lahat ng mga tao with all liberality. At hindi niya ito pinipigilan magpakailan paman. So we have to pray for wisdom. Humingi tayo ng wisdom sa ating Panginoong Diyos. At kung babasihan natin yung Book of Job, the fear of God is the beginning of wisdom. Napaka-importante niyan. Praise the Lord. Gusto mo, wisdom will start sa buhay mo, will begin sa buhay mo, matakot ka sa Diyos. No? You have to fear God. You have a godly fear. Kahit hindi mo siya nakikita, you are obeying His commandments. Kahit hindi mo siya nakikita, you are doing what is pleasing in His sight. Kahit hindi mo siya nakikita, you are doing what is acceptable in the eyes of God. So, kaya napaka-importante yung wisdom na yan, hingiin natin yan ng buong puso. Ngayon, malaki ang differences sa umiibig ka sa Diyos at yung you hate God. No? Alam mo kasi, ang hate, that is an opposite of love. So pag sinabing hate, opposite sa love, kung ang love to abide, ang hate, maalis. Yan. Kung ang love, you delight, kinalulungkot mo. You see? Kung ang love, obey, or obedience, you are not willing to obey. Kung ang love, first priority siya sa buhay mo, nilalagay mo siya sa huli. Kaya, ano ngayon ang disadvantage ng love versus hate? Sinabi sa unang verse, ang advantage ng love na umiibig sa Diyos, umiibig sa wisdom, umiibig kay Jesus Christ, ipi-fill niya ang buhay nila with all blessings. Yung unang verse kanina, that I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. Hindi ito basta-basta. This is not, hindi mo ito pinasabihin, ano naman yan, pastor? Prosperity gospel man yan. No, this is not prosperity gospel na tinutuligsa ng karamihan, na carnal blessings, hindi po. This is not prosperity gospel about itong mensahe na ito. So, tingnan natin yung hate naman. Anong mangyayari? Kung ang love, na iibigin mo ang wisdom, merong substance, merong treasures, ipipil niya sa buhay mo, ipupuno niya sa buhay mo. Ano naman yung hate? Basahin natin. Pakibasa. Proverbs 8:36. Praise the Lord. But he that sinneth against me wrongeth his own soul. All they that hate me love death. Yan. See? Napakadelikado pala nito. He that sinneth against me wrongeth his own soul. All they that hate me love death. Sino man ang gumagawa ng pagkakamali laban sa akin, sa wisdom yan ha, nagkakamali siya sa sarili niyang kaluluwa. You are like hurting your own soul.
You are like putting your own soul to miserable situation. You are like killing yourself. All they that hate me love death. All. Walang exempted. Walang maiwan. So dapat, wala ka dyan sa kanila. Wala ka doon sa nag-hate sa Kanya. Wala ka doon sa nag-wrong sa Kanya. Dapat, nandoon ka sa love. Umiibig sa Kanya. Praise the Lord. Oo. So marami kasing mga tao ngayon sa sanglibutang ito, they don't mind na hindi nila mapakita ang pag-ibig sa Diyos, hindi nila mapakita yung pagbigay ng priority sa Kanya, hindi nila mapakita yung pag-abide sa Kanyang banal na salita. They just ignore, they just disregard. Delikado yun. You are wronging your own soul. And you are bound to die. You are loving death pag hini-hate mo ang ating Panginoong Diyos. Kaya napakalaking yung reverse ang magiging epekto. Kaya ingat na ingat tayo. Kung gusto mo, i-feel ka ng Diyos, ng substance at ng treasure, ibigin mo talaga ang wisdom. Ibigin mo talaga ang Diyos. Ibigin mo talaga ang salita ng ating Panginoong Diyos. At sabihin natin, diyan ka magpa-prosper. Anong klaseng prosperity ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Prosperity that is an opposite of woefulness. Yung bang unsuccess ang buhay mo, hindi successful ang buhay mo. Prosperity, kaya nga inawit natin kanina, Jesus is all the world to me. My life, my joy, my all. Sa mga trials, siya yung malalapitan natin. Siya lahat sa buhay natin. So, nandiyan ka, nagpa-prosper ka. Basahin natin. Psalms 1 verse 3. Praise the Lord. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yes. Blessing ng Diyos yan sa buhay mo. Pero kung basahin mo yung Psalms chapter 1, 1 and 2, bago yan, meron kang gagawin. Anong gagawin mo? Yung sinabi dyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Oh, so that is loving God. That is loving wisdom. That is loving Jesus Christ. So ano ngayon magiging effect? He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth his fruit in his season, and his leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Not only the literal, not only the temporal, not only the material, but also, above all, spiritual. Kasi ang tinitingnan natin na prosperity or success, hindi lang dito sa lupa. If you have the wisdom of God, above priority yung eternal. Basahin natin ang mga blessings na ipupuno ng Diyos as treasure. Basa Matthew 6:20. Praise the Lord. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Yes, this is eternal blessing. And this is all the salvation is about. Ito yung pagliligtas ng Diyos. Ito yung eternal blessing. Lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves doth not break through nor steal. So we could say this is eternal blessings. We could say this is true riches. Ito yung totoong kayamanan. So yung treasure, yung substance na ipipil ng Diyos, ipupuno ng Diyos, not halfway, not 1/4, not 3/4, but ipo-full niya talaga yung blessing ng Diyos
Ito yung mga benefits na maangkin natin sa kanyang kayamanan, sa kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord. So this is not prosperity gospel na nagbibigay, naglalapit lang tayo kay Jesus for carnality, for money. No, ang blessing ng Diyos, hindi katulad sa pera. Ang pera, nawawala yan. Ang kayamanan sa sanglibutang ito, iniiwanan yan. This is not all about this earthly treasure. This treasure is far beyond than sa sanglibutang ito. Grabe ang Diyos pag mag-bless. Kaya masarap umibig sa wisdom. Praise the Lord. Maganda, blessed talaga pag umiibig ka sa wisdom na yan. Pag iniibig mo si Lord Jesus Christ. Pag pinapriority mo siya. Pag nag-a-abide ka sa Kanya, nag-o-obey ka sa Kanya, naliligaya ka sa Kanya, yan ang dapat nating ipakita sa mata ng ating Panginoong Diyos. Tsaka yung blessing ng Diyos, anong sinabi? Basa Proverbs 10:22. Praise the Lord. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. Yes, the blessing of the Lord, it maketh rich, and add no sorrow with it. Walang kalumbayan ang pagpapapala ng Diyos. Bakit? Hindi shortcut. Bakit? Not ill-gotten. Bakit? Not by sama-samang pamamaraan. Hindi po. Diba? May mga verse dito sa Bible, if you make haste to be rich, you will never be, hindi ka makaiwas na hindi gagawa ng masama. Tingnan yung mga corruption. Bakit nagko-corrupt ang mga government officials? Bakit nagko-corrupt yung mga malalaking officials sa mga malalaking kumpanya? They want quick money. They want quick money. Hindi nila alam yung quick money, quick din yan mawawala. Pero ang blessing ng ating Panginoon Diyos is enduring. Ang blessing ng ating Panginoon Diyos, lasting. Ang blessing ng ating Panginoon Diyos, it makes you rich. Ang blessing ng ating Panginoon Diyos, no add of sorrow. Walang kalumbayan. Praise the Lord. Kaya yan ang idudulot ng wisdom. Pag inibig natin yan ng buong puso. Wala talagang shortcut. Kaya lagi kong naalaala sa panahon sa preaching ni Pastor. Magbarog mong tanan kinasing-kasing. Kig makasala gani mo. Ma-erase ang tanan ninyong mga naagian nga dapat ihatag na unta sa Diyos sa inyo ha. Mga manang verse nga, O Ephraim, Ephraim, what shall I do unto you? Your righteousness is like a cloud in the morning. It is like a dew na nandyan sa grass. Ano ibig sabihin yan? Tingnan mo yung clouds in the morning. Pagtingin mo, hitsura ng anong figure nandyan. Pagtingin ka lang sa ibang direksyon, pagbalik mo, iba na naman. So your righteousness is movable. Your righteousness is shakeable. Your righteousness is not fixed. Your righteousness is not stable. Your righteousness is shakeable, movable, weak. Kaya sabi ng Diyos, anong gagawin ko sa iyo, O Ephraim? Ang Diyos mismo nalilito na. Imbis ibibigay na niya yung substance at saka inheritance, treasure sa buhay mo na ipipil sa iyo. Kung pabago-bago ka, maano yan eh, mahamper yan. So, pag nakasala gani mo, erase na tanan, magsugod na pud mo sa uno. O di ba nakakapanghinayang? So, if we love wisdom, pag inibig natin ng wisdom ng ating Panginoong Diyos, i-fill niya tayo ng treasure and substance. Pero, kailangan natin ang patuloy, yung pag-abide. Kailangan natin consistent. Kailangan natin unmovable. Kaya may verse dyan be steadfast, unmovable. Always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Bakit hindi in vain ang labor mo in the Lord? Pag consistent ka, pag steadfast ka, pag unmovable ka by the grace of God, by the help of God, by the mercy of God.
Bakit hindi maging in vain? Tuloy-tuloy yung pag-feel niya ng substance at ng treasure sa buhay mo. Sigurado yan. 100% yan. Praise the Lord. Walang makakaagaw niyan. Kaya nga, the blessing of the Lord, it make it rich, and He addeth no sorrow with it, because it is gotten by steadfastness. It is gotten being unmovable. It is gotten always abounding in the works of the Lord. For him, it is not in vain. There is always a reward. He will fill you with substance and treasure. Not only the temporal, but above all, the eternal blessings. Praise the Lord. Ngayon, makikita natin yung contrast ng kanina, ang contrast ng hate at saka love. Yung love, pangako ng Diyos, if you love Him, He will fill you with substance and treasures. But if you hate, you love death. Ito naman ngayon, ang contrast ng foolishness at saka ng wisdom. Basahin natin. Pakibasa ang Proverbs 1:32. Praise the Lord. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Yan. Makita mo yung foolishness. For the turning away the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Ano pala yung mga fools na yan? Dito sa Bible, lagi si Jesus nagbibigay ng parable. The fools and the wise. The fools are the disobedient, who do not love wisdom, who do not abide in the Word of God, who do not delight in the Word of God, who do not obey the Word of God, who do not cling to the Word of God. Yan yung mga fools. Pero yung mga wise, ito yung nag-obey sa wisdom. They love wisdom. They abide, they cling, they rejoice, they obey. So ito ngayon. Ang prosperity of fools magdi-destroy sa kanila. Bakit? It is not gotten by obedience to God. It is gotten by foolishness. So ano ba yung action ng mga fools, masasabi natin? They want quick gain. Gusto nila madali ang ganansya. Walang patience, hindi makahintay, hindi maka-wait. Wala. Hindi gusto nila shortcut. Kaya ang gawin nila, mag-hold up, mag-corrupt, corruption, lahat puro quick, magnakaw, lahat. Gusto nila lagi shortcuts. Pero, ang magiging end, empty. An example ko na sa inyo yung babae dyan na kapitbahay namin. Gusto niya madali ang makuha yung mana niya sa parents niya. Alam mo ang ginawa niya? Kasi addict yun eh. Una, pinatay niya yung papa niya. Kalawa yung mama. Dalawa lang sila magkapatid. Sila yung dalawang heir. Sunod niyang pinatay yung kanyang brother. Nahuli man yan. Nakuha man yan ng ebidensya. Doon mismo sa property nila. Pinalo nila ng pala. May nagsumbong. May naglik. Meron siyang naangkin na mamanahin niya sa kanilang property sa GSIS? Meron siyang mamanahin na property diyan sa Santo Niño? Wala. Saan siya ngayon? Nasa Rihas. Kaya, sinabi dito, yung prosperity ng mga fools shall destroy them. Yun yung magpapahamak sa kanila. Kaya we have to love wisdom. Huwag natin itong isi-isihin. Wala nang makahigit nito na magbigay sa atin ng totoong treasure, totoong substance na ipipil ng Diyos. Pag ang Diyos pa naman mag-fill sa atin, hindi halfway, full talaga. Praise the Lord. Pag sinabing fill, ipo-full niya yung blessing sa buhay natin, hindi yung alanganin. Kaya,
Yung wise, yung may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, they wait. Naghihintay sila sa Diyos. Kahit mag-start yan na napakahirap, napaka-zero, pero makahintay yan. Pataas ng pataas. Dahan-dahan. Pero habang binibigay ni Jesus yung substance at saka yung treasure, not only material, not only quick money or quick substance, also spiritual, ipifeel talaga ng Diyos yan. Hindi yan bibigo ng Diyos. Kaya napaka-importante talaga. So yung wisdom, naghihintay sa Diyos, umuobey sa Scripture, lumalakad sa integrity, but it ends full. Hindi ka empty-handed. Katulad sa mga wicked, ang end nila empty. So yan ang kaibahan ng foolishness at saka ng wisdom. Praise the Lord. Kaya kailangan ibigin natin ang wisdom. If you want to be filled with all the blessings of God, both temporal and above all, eternal. Ano pa? Hindi tayo magsunod sa Diyos. Hindi tayo mag-obey sa Diyos. Gagawa tayo ng pamaraan natin na switik, pamaraan na hindi kanyang pamamaraan. Ano mangyayari? Basahin natin. Proverbs 1:32. Tapos na. Luke 12:21. Praise Sige the po. Lord. So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Yan. He that layeth up treasure for himself is not rich toward God. If it is not God who will fill you with treasures, you are hereby not rich in the eyes of God. Hindi yan. Kaya gusto mong you want to be filled with all the substance and the treasures, not only the temporal na napakabilis ng buhay natin sa sanglibutang ito, but above all the eternal riches of God, then love God. Praise the Lord. Ibigin mo ang ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga talaga. Ibigin natin ang wisdom na ito. Sinong wisdom? Si Jesus Christ. If you love Jesus, if you love wisdom, you will receive the inheritance galing sa Diyos. What are those inheritance na galing sa Diyos? Godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is and the life that which is to come. Kahit temporary man lang yung buhay natin, at least na-enjoy natin ang promise ng Diyos. Praise the Lord. Na kung isipin natin, by ourselves, we cannot attain it. We cannot avail it. But because of the promise of God, because of the Word of God, because of the faithfulness of God, if you love wisdom, if you love Jesus, sigurado yan. Hindi yan ipifail ang Diyos sa buhay mo. Nobody can hinder such substance and treasures na ipupuno ng Diyos sa buhay mo. And speaking temporal treasures, temporal blessings, this is subject to be invested for the work of the ministry to be awarded someday up there in heaven. Doon na yung reward natin sa langit. Amen? Pero, na-enjoy natin ang blessings ng Diyos. Na naging blessings tayo. Na-enjoy natin yung wisdom ng Diyos na napa-impart natin. Kanina nagpasbay ako sa hospital. I visited Brad Tony Martin. Kunti na lang talaga ang kulang. Ang obserbasyon na lang yung catheter. Pag matanggal yung catheter, kasi sabi ko, bakit need niya ang catheter? Pastor, major operation yan sa heart. Bypass operation. Ang inuoperahan sa heart, bawal mag-exert ng effort. So kung wala yung catheter, magbangon yan, magpunta sa mag-ihi, baka fresh pa yung mga dinikit doon na mga arterieries na major na kinuha dito. Kasi kanina pagdating ko, dinidressingan yung mga wounds. Kita ko talaga,
tinuro ng anak niya, Pastor, itong wound na ito galing ang isang ugat dito naman, ang isang ugat. 3 major arteries na malalaki sa heart. Doon galing mga malalaking ugat. Kaya pala kailangan ng catheter para hindi siya mag-exert ng effort kung mag-ihi. Ang popo, may diaper din. So, higa lang siya. So, kahapon o kanina, sinubukan na siyang pinatayo. Praise the Lord. Katayo na siya. Siguro next day, palakad-lakarin na siya. So, pag okay na, tanggalin na yung catheter. Pagkatapos niyan, obserbahan, makaihi ng normal, pwede na yan mag-uwi. Tapos binisita ko naman yung Batanggenyo. Kumusta po ang saya-saya nila? By the grace of God. Praise the Lord. Kapasalamat sila sa Diyos kasi hindi pa sila naprehan, naghihikaho sa paghinga. After the prayer, gusto nang mag-uwi. Pero hindi man pwede kasi naka-schedule na sila na i-bypass operation. May nakita talaga ng mga bara-bara sa puso. Sabi ko, sir, anong cause ng bara ng puso mo? Sabi niya, diabetes. Kaano ba kataas yung diabetes mo? Maabot ako ng 300. Doon pa daw sa trabaho niya, nagtrabaho siya sa Papua New Guinea as surveyor. Taas daw talaga. Kasi 3 major organs ang pwedeng sirain ng diabetes. Kidney, heart, and eyes, yung mata. Ang kanya, tinamaan siya sa heart. So, pero by the grace of God, na-relieve siya. At scheduled na, so nag-prayer kami kanina doon na, Lord, gamitin mo lang yung mga doctors to fix the problem of his heart. Yung 2 arteries, pwede para ma-revive. Yung isa, kailangan palitan. Pero mas grabe yung kay Brad Tony. 3 talaga ang hindi na maasahan. Pero binuhay pa rin siya ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. So, napaka-importante niya. Nung uuwi na sana ako, sabi ni Sister Tonet, Pastor, meron akong na-testimonihan sa kabilang kwarto. Matanda ito. Na-bypass operate na rin siya. Sabi ko, sige. So, nagpa-pray kanina. Abang nagbibigay ako ng Word of God, naka-oxygen, sabi ko, Ma'am, anong naramdaman mo? Sabi niya, mahirap daw maghinga. Sige po. So, prayer. Preach pa ako. Pag-preach, closing prayer, nagtanong ako sa kanya. Sabi ko, Ma'am, sa hindi pa kita prayhan, kumustahin ko yung pakiramdam mo. Kumusta po? Okay, masyado yung pakiramdam ko ngayon. Sabi ko, teka, pero bago ako nag-preach ng Word of God, di ba tinanong kita, sabi mo mahirap ka maghinga? Opo. So hindi pa siya naprayhan, nagbibigay pala ako ng Word of God. Yung faith niya sa Word of God, kumilos. Nandiyan kagad yung resulta. Praise the Lord. Tingnan mo, hearing and hearing the Word of God, faith increases. Yung power ng ating Panginoon Diyos sa gospel, napakalakas. Napaka-accurate talaga. Kaya sa buhay natin, love wisdom and receive the inheritance of God, both temporal and eternal. Amen? Praise the Lord. So, if you love wisdom, you have to prioritize Him. Last verse, Matthew 6:33. Praise the Lord. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Idagdag lang niya lahat, substance and unlimited treasures. Temporal and lasting or eternal. Basta i-prioritize mo, gawin mong priority yung kingdom of God and His righteousness. And this is through loving the wisdom of God. Ibigay mo talaga ang wisdom of God. Abide in His Word. Obey in His Word. Delight in His Word. Love His Word. Continue in His Word. Sigurado yan. Hindi talaga yan mag-fail. Kaya, tanong, are you
storing in your life? Nagatipon ba kayo? Nagatipon ka ba? Nagapundo ka ba sa moabutay nga panahon nga saad sa Dios? Substance and treasures na ipifeel niya sa buhay mo. Anong paraan na magawa mo yan sa buhay mo? Love, wisdom. Praise the Lord. Ibigin mo ang wisdom, which is no other than our Lord Jesus Christ. I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. O punuin niya talaga ito. At ang kapunuan ng treasures natin, hindi dito, nandoon sa langit. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us proceed to our closing song. Let us sing, My Jesus, I love you.